Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-374 na kabanata, ang alternatibong alok. Si Heidi lang ang hindi tumawag. Determinado siyang lutisin ang problema sa sarili niyang paraan. Galit pa rin siya kay Alex, na patuloy na nakatayo lamang sa gilid at tumatangging tumulong. Sa isip niya, nagkaroon siya ng isang perpektong bersyon ni Alex, batay sa kanyang ipinakita sa laban sa TV. Ngunit ang totoong Alex ay nagdudulot ng malaking pagkadismaya sa kanya. Kahit ang isang nakakadiring miyembro ng gang tulad ni Mickey ay tila masyadong mahirap para sa kanya. Ang mga estudyante ay nagtipon-tipon, parang mga walang pag-asa na bihag, habang sinusubukang mag-isip ng paraan para makalikom ng pera. Malinaw na ang kanilang mga magulang ay hindi magiging malaking tulong. Si Debbie ay tumingin kay Alex, at binigyan siya ng isang maalalahanin at taimtim na tingin. Ngumiti lang si Alex pabalik. Wala pa rin siyang balak magmadaling tumulong. Hindi niya nagustuhan kung paano siya sinubukang gamitin ni Heidi, o kung paano inakala ng mga estudyante na naroon siya upang magbigay ng serbisyo ng walang bayad. Gusto rin niyang siguraduhin na matutunan nila ang isang mahalagang aral bago siya kumilos. Time's up, anunsyo ni Sunny. Tumayo si Mickey mula sa kanyang upuan. Parang hindi maganda ang kinalabasan ng mga tawag na iyon, sabi niya, habang nakangisi. Mukhang pera pala ang hindi makakalutas ng lahat ng problema. Hahanap na lang kami ng ibang paraan para mapagbayad kayo, sabi ni Mickey, habang ang mga tauhan niya ay naglabas ng mga kutsilyo at humarap sa mga estudyante ng may pagbabanta. Ngunit bago pa may makagalaw, isang boses ang nagsalita, "Sandali lang." Nagkandaliyad ang mga estudyante upang makita kung sino ang sumigaw para sa kanila. Laking gulat nila nang malaman nilang si Alex ang nagsalita. Mukha siyang kalmado at walang takot, kahit nasa harap ng gang ang kanilang mga armas. Lumapit siya, parang walang mali sa sitwasyon. "Ano?" Gulat na tanong ni Ted, hindi makapaniwala sa pagiging kalmado ni Alex. May kakaibang dating si Alex, mas kahanga-hanga kaysa sa alam, at tapang ni Heidi. Ang aura ni Alex ay tila may buong kapayapaan, kahit na may banta ng karahasan. "Okay lang," sabi ni Alex kay Ted. "Kakausapin ko sila at aayusin ito." "Nagbibiro ka ba?" tanong ni Heidi, na hindi makapaniwala. Nawalan na siya ng pag-asa na may gagawin pa si Alex, at ngayon na nagboluntaryo ito, akala niya ay mag-aalok ng laban. Ngunit sa halip, sinabi nitong makikipag-usap lang ito. Pinilit ni Mickey na yumuko sa kanyang saklay upang makinig. "Ano yon?" Tinitigan ng mga estudyante si Alex nang may pagdududa. Para sa kanila, isa siyang duwag dahil hindi ito tumulong noong una. Kahit ang mga babaeng nagtatanggol kay Alex kanina ay hindi sigurado kung may magagawa ba talaga ito. Tumawag si Davy, "Hoy, hindi mo kailangang masaktan, okay ba? Sinusubukan naming ayusin ito ng maayos. Hindi mo kailangang magpanggap na matapang. Sino ka ba na pabigla-bigla?" tanong ni Ted, habang nanginginig sa takot sa gang, ngunit malayang ininsulto si Alex na tingin niya ay mahina. Ang ilang estudyante ay natawa. "Ano naman kaya ang magagawa niya ngayon?" sabi ng isa. "Hindi siya tumulong noong sama-sama pa kami, tapos bigla siyang may gagawin." Napangiwi si Debbie, na kanina ay nagsabi kay Alex na tumulong. Ngayon, nagsisisi na siya. Pero si Heidi ay nanatiling nakatitig kay Alex. "Ngayon mo gustong tumulong? Sige, tumulong ka. Magsalita ka." Bahagyang tumango si Alex, may dignidad ang kilos. Tahimik niyang inabot ang kanyang cellphone kay Debbie at sinabing magpadala ng mensahe. Pagkatapos, tumalikod siya pabalik sa gang at tumingin kay Mickey, hindi nagsasalita. Nabahala si Mickey sa biglaang pagbabago ni Alex. Ang tahimik at kalmadong tingin nito ay tila nakakagulo sa kanya, ngunit sinubukan niyang magkunwaring matapang pa rin. "Sino ka para magdikta rito, ha?" tanong ni Mickey, pilit na bumawi ng kontrol.
Ngunit ang titig ni Alex ay nanatiling kalmado, parang alam niyang hawak niya ang sitwasyon. Ang bait mo naman, biglang nagbigay ng pansin, sigaw ni Mickey. Kaya, ano? Mag-aambag ka na rin ba sa pondo, o ano? Napanganga ang ilang estudyante. Habang pinag-iisipan nila ito, lalo nilang naiintindihan na hindi nila kayang maglabas ng ganoon kalaking pera. Hindi ka panipaniwala sa kanila na ang usapan ay umabot sa ganitong punto. Kahit ang pinakamayayaman sa grupo ay alam na magiging napakahirap maglabas ng ganoong halaga ng biglaan. Kailangan nilang magbenta ng mga sasakyan, ari-arian, at maging mga shares. Alam nilang hindi tatanggapin ni Mickey ang ganitong mga dahilan. Nagpasya si Davy na subukang makipag-usap ng maayos. Napakalaking pera niyan para magawa namin ng biglaan. Paano kung installment plan? Pwede kaming magbigay ng ilang milyon ngayon, at pagkatapos ay unti-unti naming babayaran. Pinutol siya ni Mickey sa pamamagitan ng isang malakas na sampal sa mukha. Installment plan. Seryoso ka ba? Wala ka sa posisyon para makipagkasundo. Hinawakan ni Davy ang kanyang pisngi, na ngayon ay may matangkad na marka ng kamay ni Mickey sa buong mukha. Sa likuran, napabuntong hininga si Alex at muling umatras. Nasira ni Davy ang kanyang tangkang tumulong. Kailangan niyang maghintay ng panibagong pagkakataon para kumilos. Sinusubukan ko lang sabihin ang totoo, desperadong sagot ni Davy. Hindi namin kayang makabuo ng $1 bilyong agad-agad. Alam mo dapat yan. Tumingin siya sa iba pang mga estudyante, umaasang may susuporta sa kanya. Ngunit umiwas ang mga ito ng tingin, masyadong nahihiya para tumingin sa kanya. Pinahalagahan nila ang tapang ni Davy na magsalita, ngunit wala ni isa sa kanila ang may lakas ng loob na sumama sa kanya. Fine, kalimutan na ang pera. Maghahanap na lang kami ng ibang paraan para mabayaran nyo to. Pwede tayong magsimula sa mga daliri sa kamay at mga daliri sa paa, sabi ni Mickey. Pagkatapos ay tumingin siya sa direksyon ng ilang mga babae at ngumisi. At para sa ilang maswerte, pwede tayong maging mas malikhain. Pagkasabi nito, hinablot niya ang braso ni Heidi. Habang tumitingin sa paligid, napansin niya si Debbie na nakatayo sa gilid, at lalong lumaki ang ngiti niya. Mukhang mas gusto ko yata ang bayad na ito, dagdag niya. Litong-lito siya, kaya't nahirapan siyang mag-focus sa pagpigil kay Mickey. Namumula ang kanyang mukha sa galit at kahihiyan. Sa mata ni Mickey, lalo pang gumanda si Heidi habang siya'y galit. Hinawakan ni Davy ang kanyang pisngi, na ngayon ay may matangkad na marka ng kamay ni Mickey sa buong mukha. Sa likuran, napabuntong hininga si Alex at muling umatras. Nasira ni Davy ang kanyang tangkang tumulong. Kailangan niyang maghintay ng panibagong pagkakataon para kumilos. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.